Ang punong komandante ng hukbong sandatahan ng Iran ay katalalabas lang ng anunsyo ng gantimpalang salapi para sa sinumang papatay o huhuli ng mga Amerikanong sundalo. At dinoble pa niya ang halaga kung ang gagawa nito ay isang babae. Maligayang pagbabalik sa Axis of Truth. Ako si Emily Schrader. At nitong linggo, inihayag ni Major General Amir Hatami, ang punong komandante ng hukbong sandatahan ng Republikang Islamiko, na sinumang Iranian na makahuli o makapatay ng Amerikanong sundalo ay makakatanggap ng $30,000. At kung babae ang gagawa nito, dodoblehin ang gantimpala sa $60,000. Ngayon, lalo itong katawa-tawa kapag isinasaalang-alam mong hindi na nga kayang bumili ng tinapay o karne ng mga Iranian. Ngunit, ibinebenta ito sa publiko na parang isang makabansang crowdfunding campaign para barilin ang isang Amerikano. Literal. Sabihin mo ulit sa akin kung paano hindi ito naapektuhan ang Amerika. Ito ang lalaking namumuno sa buong hukbo ng Iran na hayadang naglalagay ng halaga sa buhay ng mga mamamayang Amerikano. At huwag kalimutan kung gaano kadalas binabantaan ng rehimen na paslangin ang presidente ng US. Samantala, patuloy pa rin nakakainis si Pangulong Trump sa kanila dahil sa kanyang mga komento tungkol sa pagmamay-ari ng US sa kipot ng Hormuz, na nagudyok ng ganitong maliit na pagwawala mula kay Atami mismo. Tingnan mo ito. Sabi ng kriminal na Amerikano, gusto kong gawing bahagi ng teritoryo ko ang Strait of Hormuz. Ipahayag ko ang krimen. Una salahat Malika, Alwastabaji Fa'amida, na gumawa sila ng malaking pagkakamali sa pagsasabing nagbibiro lang sila, sobra na ang biro nila. Ngayon, sinundan niya ito sa pagsasabing ang Republikang Islamiko ay may mga tada-pangalaga na babali ng kanyang mga buto sa binti. Pero ang lahat ng mga pandalait na ito ay hindi lang nanggagaling kay Hatami. Tingnan mo si Mujtaba Zarag, isang miyembro ng parlamento na nagpost sa parehong Farsi at Arabic, na nanawagan sa mga taga-Jordan na sakupin ang isang base, himpapawid ng US at bahagi ng mga sundalong Amerikano sa sandaling tamaan ito ng mga misail ng Iran. Isa pang miyembro ng parlamento, si Amir Hossein Saberi, ay nagsabi na ang mga leader ng mga bansang Arabo na naghuhost ng mga base militar ng Amerika ay dapat ding maging target ng pagganti kasama ng mga opisyal ng Israel at Amerika. Tinawag pa nga niya mga tanga ang mga opisyal sa sarili niyang gobyerno dahil humingi ng paumanhin sa mga bansang Arabo matapos paulit-ulit na tamaan ng rehimen ang mga base militar ng Amerika at iba pang lugar sa kanilang teritoryo. Pero paano naman yung taong sinasabing namumuno sa buong negosasyon na ito, si Galibaf? Siguradong hindi siya nananawagan ng karahasan. Isa siyang negosyador, hindi ba? Hindi rin naman. Nitong linggo, lumabas siya sa pambansang telebisyon at sinabi niyang tunay na tagumpay ang nakamit ng rehimen. Tingnan mo ito. Gusto kong sabihin na ngayon, sa isang digmaang hindi patas na pinangungunahan ng Amerika at ng rehimeng may kapangyarihan, ang ating bayan ay matapang, palaban, tapat at bihasa sa pakikidigma. Bilang isang lingkod, bilang isang kapatid na pamilyar sa mga detalye ng trabaho, buong puso kong sinasabi. Sa digmaang ito, sa institusyonal at pampulitikang aspeto nito, tunay tayong nagtagumpay. Noong unang panayam ko sa gitna ng digmaan, Ramzan, binanggit ko sa gitna ng labanan, ang ibig kong sabihin sa digmaang ito ay hindi natin tinutukoy na tinalo natin ang hukbong Amerikano o ang hukbo ng rehimeng Sionista. Hindi ganoon. Ang ibig kong sabihin ay ang Amerika at Israel ay may tiyak at malinaw na mga layunin. May 9 na tiyak na layunin na opisyal, nakasulat at paulit-ulit nilang binanggit. Iniisip ko, sinabi nila na inatake nila kami ng walang dahilan. Pero wala silang nakuha sa alinman sa mga ito. Ito ang pinakamalaking ganap na pagkatalo ng Amerika at ng rehimeng Sionista. Hindi talaga ito tunog ng isang tao na gustong makipagkasundo. Sinasabi ko lang, baka dapat may magsabi sa presidente ng US, pinaalalahanan ko kayo na ito rin ang parehong tao na ginugulang nakaraang linggo sa X sa pangungutya kay Trump. Tinatawag ang kanyang diplomasya na palabas lang at inaakusahan siya ng pananakot, mga hindi tinupad na pangako at pekeng balita. At nang umatras si Trump sa planong pag-atake at nagsimulang pag-usapan ang isang kasunduan tungkol sa Hormuz, sinabi ni Galiev na dahil sa kanya kaya umatras si Trump dahil napasok niya ang isipan ng presidente. Tingnan mo ito. Binuksan nila ang kipot ng Hormuz. Gagawin nila. Nung nakita ko ang Iran, pinigilan ko sila. Sinabi ko na wala tayong kasunduan.
Nang makita ko ito, pinigilan ko sila at sinabi ko na wala tayong kasunduan. Sinabi ko sa mga tagapamagitan, kung hindi agad tanggalin ang tweet na ito, aatake kami. Wala tayong kasunduan. Sinabi ko sa mga tagapamagitan, kung hindi agad tanggalin ang tweet na ito, aatake kami. Aatake kami. Gaya ng sinabi ko, pakiusap pumunta kayo rito at tingnan nyo ang nakasulat tungkol sa kipot. 58 minuto pagkatapos, si Taraneh Bakshi, Memorandum ng Pagkakaunawaan. Wala bang Islam? Itong pag-uusap na ito, itong digmaan na ito, Ito ang ibig sabihin ng negosasyon, ang labanan. Heto rin ang hindi niya sinasadyang inamin sa mga huli niyang sinabi na ang mga tao sa Iran ay hindi talaga naramdaman na sila ay nanalo, na may saysay naman. Na ang rehimen ay hindi nagawang maiparating ng maayos ang tagumpay na ito, ayon sa kanya, sa sarili nilang mga mamamayan. Para lang sa kaalaman mo, kung kailangan mo pang ipaliwanag ang isang tagumpay sa mga taong mismong nakaranas nito, hindi talaga yon tagumpay. Hindi kampi ang mga Iranian sa rehimeng ito. At si Galibaf at ang buong rehimen ay hindi kumakatawan sa kanila. Pero habang nagyayabang si Galibaf sa pambansang telebisyon, heto pa ang pinagkakaabalahan ng rehimen. Binitay nila ang isang binatang dagnangan ng Sharam ng madaling araw ng linggo. Inakusahan siya ng mga kasong may kinalaman sa seguridad at sinadyang pagbangga sa mga pulis noong protesta sa Karaj noong 8 ng Enero. Kaya habang ang hukbo ay naglalagay ng pabuya sa mga Amerikano at ang tagapagsalita ng parlamento, ang negosyador ay nagdiriwang ng tinatawag nilang tagumpay sa telebisyon. Ang hudikatura ay patuloy pa ring nagbibitay ng mga Iranian dahil sa mga protesta na nangyari 7 buwan ang nakalipas. Tagumpay? Samantala, ang ekonomiyang sinasabi nilang tagumpay nila ay unti-unting bumabagsak sa ilalim nila. Inamin mismo ng Food and Drug Administration ng Iran na 2/4 ng mga gamot sa bansa ay tumaas na ang presyo ng 2 beses mula noong Marso. At ang gastos ng pag-angkat ng mga gamot mula $3,000 sa pamamagitan ng dagat ay tumaas hanggang $30,000 kapag sa himpapawid. Iyan din ang parehong $30,000 na iniaalok ni Hatami para pumatay ng isang Amerikano. Sana'y ginamit na lang ito para magdala ng gamot para sa mga may sakit na Iranian. Pero hindi. Ang prioridad palagi ng rehimeng ito ay ang pag-export ng terorismo at karahasan. Napaka-critical ng sitwasyon sa Iran pagdating sa ekonomiya. Hindi na kayang bumili ng tinapay ng mga tao sa isang mayamang bansa. Ganun din, sobrang kapos na sa gasolina ang Iran na yon, kaya nag-aangkat na ito ng premium na gasolina at ibinibenta ito sa sarili nilang pamilihan ng enerhiya ng mas mahal kaysa noong nakaraang Nobyembre sa isang bansang may ilan sa pinakamalalaking reserba ng langis sa mundo. Muli, tagumpay ba ito? Isang rehimen na hindi kayang magbigay ng gasolina, gamot, o kahit pagkain para sa sarili nilang mamamayan. Pero sa kung anong paraan, may oras at pera pa sila para maglagay ng gantimpala sa ulo ng mga Amerikanong sundalo at may mga miyembro ng parlamento na handang manawagan na bihagin ang mga Amerikano. At bilang isang tagapansalita ng parlamento, handang lumabas sa pambansang telebisyon at magdeklara ng tagumpay laban sa bansang kanilang tinatakot. Kahit na naghihirap ang mga Iranian at walang nagbabago doon ng kusa, dapat manatili ang blockade, gaano man ito kasakit, at dapat managot ang rehimen ng walang mga kasunduan o tulong pinansyal na magbibigay daan sa rehimen na magpatuloy na umiiral. Ngayon, isang nakakabahalang pangyayari na lalo pang lumalala at gusto kong linawin na hindi na ito problema lang ng mga Hudyo. Isa ito ang paunang sulyap sa kung ano ang mangyayari sa bawat malayang lipunan na hinahayaan ang ganitong uri ng pag-uugali. Sa nakalipas na ilang linggo, nasaksihan natin ang paglaganap ng mga pisikal na pag-atake sa mga Israeli at Hudyo sa buong mundo. Una, ito ang nangyari sa Thailand nang may mga Israeli sa isang bar. Isang grupo ng mga French na turista na may lahing North African ang nakarinig sa kanila na nagsasalita ng Ebreo at agad silang inatake sabay sabing, mga Israeli kayo. Hindi ito tanong, kundi pahayag. Tumakbo ang mga Israeli papunta sa likurang pinto, ngunit natagpuan nila itong nakaharang, kaya nagkulong na lang sila sa banyo ng lugar. Senior pa rin ng mga umatake ang pinto at pati ang mga security guard ng bar ay sumali at marahas na binugbog ang mga Israeli gamit ang batuta. Ngayon, ayon sa mga saksi, sumigaw ang mga tao ng itiba al-Yahud katayin ng mga Hudyo at syempre palayain ng Palestina habang ginagawa nila ito. Isa sa mga binata ay nabalya ng tadyang, panga, ngipin at isang buto sa gulugod. Ilang linggo lang ang gumipas, sa katabing isla sa Thailand, isang 62 taong gulang na ina at ang kanyang 23 taong gulang na anak na babae ay nagha-hiking nang biglang may lalaking sumugod sa kanila at kinagat ang tainga ng ina at binugbog siya hanggang mawalan siya ng malay. Binugbog din ang kanyang anak na babae nang subukan niyang protektahan ang kanyang ina. Pareho silang kinailangang operahan. Maraming katulad na insidente, kabilang na ang isa noong nakaraang linggo kung saan tumanggi ang isang zoo sa Thailand na papasukin ng isang turistang Israeli at isang bata at pagkatapos ay marahas na binunggo ng ulo ang mga Israeli. Panoorin ninyo ito. Okay. My place. Okay, bye-bye. Hoy. Sige na. Aalis na kami dahil ayos lang kami. Sige, seryoso, ano ang pangalan mo? Sige, Wala paalam. naman kaming ginawang masama sa'yo dito. Umalis ka sa lugar ko. Oy.
Sige, seryoso, anong pangalan mo? Si. Alis na kami. Pero hey. Sige, alis na kami. Paalam. Naisip ko kung anong pananaw niya. O siya, dumako naman tayo sa Belfast. Ito ay nangyari lang nitong weekend. Sina Jonathan Reve at Dava Bass, ang ating mga mamamahayag sa E24 News, ay gumagawa ng dokumentaryo tungkol sa tumataas na antisemitismo sa Europa. Iniinterview ang mga tao sa kalye, malapit sa isang bar district sa Ireland. May isang lokal na lalaki na napansin na sila ay mula sa isang Israeli network, sumigaw ng F Israel, at pagkatapos ay sinubukan agawin ng kamera mula sa kanilang mga kamay. Nang hindi yun umubra, hinadisan niya ng basong beer si Abbas sa ulo na nadulot ang sugat na kinailangan talagang gamutin. Tingnan natin. Aloha. Sige, kunin mo na agad ang litrato na yan. Sige, ano meron? Anong meron? Huwag mo siyang hawakan. Anong problema? Itigil mo ang pagre-record sa akin. Pakiusap! Pakiusap, sir! Pulis! Pakiusap! What's the problem? Touch me. Don't touch him. What's the problem? Stop recording me. Okay. Please, mister. Police, please. Bakit mo ako tinawag? Kotse! Huwag mo siyang What are you hawakan. calling for? We're going to the police. We're going to the police. You want to go to the police? We're going to the police, yes. You want to go to the police? Yes. Don't. Buwag-buwag kong hawakan. You want to record me? What you record me Hey, for, you security. pervert? Hoy! Hoy! Huwag mo ako hawakan! Hoy, gusto mo ba ako i-record? Anong i-record mo? Hoy, security! Security! Pakiusap! Ano? Pulis, pakiusap! Bakit mo ako tinatawag? Oo ma, tigilan mo ang pagre-record. Sigat! Hinampas ka ba niya ng bote? O pinuwersa mo ba? Hinatake mo ba yung lalaki? Ako ang kapitan, mga pare. Hindi ka panipaniwala ang mga eksena. Nagre-record sila tungkol sa anti-Semitismo at sila mismo ay biktima rin nito. Tapos, nandyan pa ang Las Vegas. At sa pagkakataong ito, nandoon talaga ako. Ang partner ko, si Yosef Haddad, na isang Arabong Israeli Kristiyano at veterano ng Golan Brigade ng IDF, ay umupo para makipag-debate sa 10 anti-Israel na aktivista sa Digital Social Hour podcast. Ngayon, isa sa mga lumahok ay si Dennis Faitosa, na kilala rin bilang Def Noodles, na tumakbo kamakailan para sa Kongreso sa ika-30 distrito ng California at natalo, na nakakuha lang ng mas mababa sa 5% ng boto sa primerya. At ginugol niya ang buong pagre-record sa pagsigaw ng mga salitang genocidal, effing freak at baby killer kay Yosef dahil syempre, nagsilbi siya sa sarili niyang bansa. 2 beses din niyang inatake si Yosef habang nagde-debate, sinusubukang magsimula ng gulo at pagkatapos ay umikot sa mesa na parang gusto siyang sugurin bago siya napigilan ng iba. Pagkatapos, naghintay siya sa parking lot at sinubukang sakalin si Yosef mula sa likod. Parang duwag habang nagbe-video si Yosef. Ngayon, 2 nakakita ang humila kay Faitosa, palayo kay Yosef, habang humiikot si Yosef para ipagtanggol ang sarili niya at nakabigay ng suntok. Tingnan mo mismo. At oo, ako talaga ang nagre-record. Gaya ng sinabi ko, nandoon ako mismo sa pangyayari. At ito na nga ang pangatlong beses na sinubukan ni Faitosa na syaktan si Yosef. Grabe, sobrang nakakabaliw ang mga nangyari. At itong lalaking ito ay may kaugnayan sa mga Groyper at kay Nick Fuentes, pati na rin sa ibang neo-Nazi. Kaya nakakabahala talaga na nangyari ito. Pero agad-agad pagkatapos, nagsampa talaga ng police report si Yosef sa mga pulis sa Las Vegas. Pero para sa akin, interesting ito kasi nangyari ito sa isang napaka-espesyal na araw na talagang tumatak sa akin. Eksaktong 20 taon mula nung tinamaan si Yosef mismo ng isang missile ng Hezbollah sa Lebanon bilang sundalo ng IDF. 2 dekada ang pagitan, pero pareho pa rin ang problema na nakikita natin. Kapag hindi siya kayang talunin ng mga tao gamit ang katotohanan, sinusubukan nila siyang talunin gamit ang suntok o sa ibang pagkakataon gamit ang mga missile. Ang sumunod na insidente ay nangyari sa isang brow salon sa Old Town, Alexandria, Virginia. Ang salon ay tinatawag na Carini Brows, pagmamay-ari ng isang babaeng nagganalang Fatana Carini. Pumasok ang isang Israeli-American na kliyente para sa isang regular na appointment at habang siya ay akala niya ay isang magiliw na pag-uusap kasama ang kanyang esthetician tungkol sa isang nobelang isinulat niya na tumatalakay sa mga karakter na Hudyo at Muslim na bumubuo ng isang uri ng pagkakaibigan. Ngayon, nang malaman ni Karimi na Israeli ang kliyente, agad niya itong pinalayas, pinagbintangan siyang pinag-uusapan ng politika kahit halatang alam naman kung ano talaga ang problema. Pinakamasama sa lahat, literal niyang kinupit ang deposito ng babae, tumangi isa ulito, pagkatapos ay kinunan siya ng video ng walang pahintulot at siya mismo ang nag-post nito. Inatake ang Israeli na kliyente, habang iginigiit pa rin niya na ayaw niyang pag-usapan ang tungkol sa politika. Ang batas ng Virginia ay tahasang nagbabawal ng diskriminasyon batay sa nasyonalidad sa anuman establishmentong bukas sa publiko, kaya hindi ito malabong usapin. Isa itong krimen na literal niyang na video habang ginagawa niya. Panoorin ninyo. Ibig sabihin, pumirma ka ng larawan at nagbigay ng pahintulot, pero paulit-ulit mong sinasabi ang Israel ang politika ko. Hindi naman talaga. Magalang kitang hinilingang huwag pag-usapan ng politika. Hindi ko naman itinuro yon. Akala ko, nagkakaroon tayo ng magandang pag-uusap tungkol sa Afghanistan, tungkol sa kultura na talagang gusto ko. Hindi, ayos lang.
Salamat. At gusto ko yun. Paulit-ulit kong sinasabi. Ang ganda niyan at gusto kong ginagawa mo lahat ng bagay pero hindi ko talaga gusto. Dapat ibalik mo sa akin ang deposito ko. Wala akong ideya na gagawin mo yun. Ikaw kapag sinasabi kasama mo ang ang mga bagay na tagahanga tulad mo. ng, Israeli American ako. At pagkatapos, sinasabi ko lang na hindi talaga ako nagsasalita kapag may nakakatakot. Pero ikaw ang hindi ako gumagawa ng naniniwala tungkol sa kalawakan. Israel. Ayos na naman yon. Pwede mo ipagtanggol hanggat gusto mo. Pero negosyo ko to. Problema ko to. Pero dapat ibalik mo sa akin ang deposito ko. At kung hindi mo gagawin, mapipilitan ako magsampa ng kaso. Isang ganap na magnanakaw at umaasa akong mapanagot siya sa buong saklaw ng batas at mawala ng negosyo. Pero sa wakas, para sa usapang ito, Manhattan. At nangyari ito noong Biyernes na gabi sa Central Synagogue sa gitna ng Shabbat service. Isang 46 na taong gulang na lalaki na naganggalang, Larry Montez, ang pilit na pumasok at nagsimulang sumigaw ng mapanirang salita laban sa mga Hudyo habang naglalakad siya pababa ng pasilyo. Ngayon, habang inilalabas siya ng mga security, sinuntok niya sa mukha ang isang 63 taong gulang na miyembro ng kongregasyon. Pagkatapos ay dinuraan at minangga ng ulo ang gwardiya. Isang sergeant ng NYPD na nakaduty ang agad siyang pinabagsak sa lugar. Si Montez ay kinasuhan na ngayon ng 2 bilang ng pananakit bilang hate crime at 1 bilang ng kriminal na paninira bilang hate crime. Panuuri natin ang mga eksena. Ngayon, hindi ninyo nakikita ang buong pangyayari dyan. Pero malinaw na ito ay isang bagay na hindi kailanman dapat mangyari sa kahit anong Shabbat service at sa kahit anong relihiyosong komunidad. Pero ang katotohanang patuloy itong nangyayari sa mga Hudyo ay malinaw na resulta ng mga taong tulad ng alkalde, Ma'am Dani. Ang komisyoner ng NYPD, si Jessica Tisch, na lumakhit talaga sa sinagoga na iyon, ay tinawag itong isang napakasakit na pangyayari at sinabi na ang isang lugar ng pagsamba ay hindi kailanman dapat maging isang crime scene, malinaw naman. At gayunpaman, kung titingnan mo ang mga estadistika, ang mga Hudyo ay bumubuo ng 70% ng lahat ng hate crimes sa New York City noong nakaraang buwan lamang, habang nasa 10% lang sila ng populasyon. Napakalinaw ng nangyayari. Isang bar sa Thailand, isang bangketa sa Belfast, isang paradahan sa Vegas, isang upuan sa salon sa Virginia, isang santuario sa Manhattan, at ilan lang ito sa mga kamakailang insidente. Wala sa kanila ang mga sundalo. Sila ay mga turista o mamamahayag, isang panauhin sa debate, isang kliyente, isang lola na nagdarasal. Pero ang karaniwang pagkakatulad dito ay ang pakiramdam ng karapatan at pagdidehumanize sa mga Hudyo ng kanilang mga umaatake. Kung saan man sa internet, may nagpasya na ang mga Israeli at ngayon, pati na rin ang mga Hudyo sa pangkalahatan ay wala ng karapatang maging ligtas sa sandaling sila ay makilala. At nakakabahala, milyon-milyong tao ang naniniwala rito. Walang dahilan, gaano mo man ito ituring na tama, ang nadibigay sa iyo ng karapatang saktan ng ibang tao. Kahit pa naniniwala kang isang tao ay isang war criminal, wala kang karapatang maging hukom, hurado at tagapagpatupad ng parusa. Sa sandaling tanggapin natin ang karahasan laban sa isang tao dahil sa kung sino sila o sa kanilang paniniwala, nawawala na ang panlipunang kasunduan na nagpapagana sa mga malayang lipunan. Lading nagsisimula ito sa mga Hudyo, pero hindi kailanman natatapos doon. Sinisira nito ang malayang pananalita, kalayaan sa reliyon, at ang mga pangunahing kalayaan na mamuhay ng malaya sa publiko hanggang sa wala nang matira sa mga pagpapahalaga na bumuo sa malayang mundo sa simula pa lang. Ang pagtanggap sa karahasan laban sa mga Hudyo ay unti-unti nagiging normal sa buong mundo sa ngalan ng huwad na moral na kahigitan na, tulad doong dekada 1930 sa Europa. Ginagagawang sisihan ng mga Hudyo para sa lahat ng suliran ng panlipunan ng panahon. Ngunit ang nakakalimutan ng mga taong ito ay bawat lipunan na tumalikod sa kanilang mga Hudyo ay mabilis na nasisira ang sarili. At sa itsura ng Australia, Europa at Hilagang Amerika, mukhang papunta na sila sa pagbagsak ng kanilang lipunan. Taning panahon na lang ang makapagsasabi sa puntong ito kung huli na nga ba ang lahat. At ngayon, gaya ng dati, narito na naman ang magaganda, masasama at pangit na kwento ng linggo. Gusto kong simulan sa magandang kwento natin ngayong linggo. 2 madagandang pangyayari mula sa Venezuela na yung linggo. Una, ginawa ng IDF ang palagi nitong ginagawa. 2 lindol ang tumama sa Venezuela noong Hunyo na ikinasawi ng mahigit 5,000 katao. At makalipas lamang ang ilang araw, napadala na agad ang Israel ng delegasyon na pinumunuan ni Brigadier General Elad Edri. Walang embahada doon sa Venezuela at wala tayong diplomatikong ugnayan mula pa noong 2009. Pero hindi yun mahalaga dahil kapag may trahedya, laging nariyan ang Israel para tumulong. 30 tao mula sa Homefront Command ang nagsurisa, 1,300 na sirang gusali at nag-abot sa Venezuela ng isang kumpletong pambansang plano para sa muling pantatayo na naaprubahan sa loob lamang ng ilang araw, imbes na buwan na karaniwan nitong inaabot. Ginawa nila lahat ito suot ang uniforme ng IDF, pati sumama pa sila sa hapunan ng Shabbat kasama ang komunidad ng mga Hudyo sa Venezuela na may 5,000 miyembro habang nandoon sila. Ngayon, sabi ni Edri, ang mga tao roon ay napaluha lang sa makita ng malapitan ang mga uniforme ng IDF. Matapos dalhin mismo ni punong Rabbi Isaac Cohen ng Venezuela ang isang liham kay Rodriguez na humihiling na maibalik ang ugnayan diplomatiko sa pagitan ng Israel at Venezuela. At isang araw lang ang lumipas, nagawa na ito.
Ipinanumbalik ng Israel at Venezuela ang kanilang ugnayang konsular sa unang pagkakataon mula 2009 bilang isang channel ng koordinasyon sa pagitan ng dalawang bansa kung saan parehong binigyang diin ng dalawang pamahalaan ang komunidad ng mga Hudyo sa Venezuela bilang isang mahalagang makasaysayang tulay ng pagkakaibigan sa pagitan nila. 17 taon nang wala. At ang nagbalik nito ay ang pagdating ng search and rescue ng IDF para tumulong. Ngayon, ang kulang na lang sa Venezuela ay si Maria Corina Machado. At ngayon naman sa hindi maganda, iniutos ni Pangulong Trump sa Pentagon na bawasan ang mga pinagsamang military exercises ng Amerika at South Korea na tila parusa sa Seoul dahil tumanggi itong tumulong sa Estados Unidos na alisan ng kakayahang nuklear ang Iran. Sa totoo lang, maling hakbang yon sa panig ng South Korea. Mali rin ang naging tugon ni Pangulong Trump. Sa katunayan, binanggit pa ni Trump ang napakadandanyang relasyon kay Kim Jong-un, ang diktador ng North Korea. Seryoso? Kaya kapag tumanggi ang isang demokratikong kaalyado na sumama sa pulisya ng Amerika sa gitnang silangan, at tumutugon ang Washington sa pamamagitan ng pagpapahina ng kahandaan ng militar laban sa isang diktadurya na may armas nuklear at pinagtatakpan pa ang kanilang mga krimen laban sa sangkatauhan. Huwag na nating pansinin ang katotohanan ginagawang pampulitika niya ngayon ang mga military drills kasama ang mga kaalyado. Paalala lang, muling nagsagawa ang North Korea ng mga ballistic missile tests. Ang mga sundalo nito ay nakakuha na ngayon ng karanasan sa labanan sa pakikipaglaban para sa Russia sa Ukraine at patuloy na pinalalawak ni Kim ang kanyang nuclear arsenal habang tinatakot ang South Korea, Japan at Estados Unidos. Kaya bakit na ba mahalaga para sa Amerika ang suportahan ang South Korea? Una, pinipipigilan ng alyansa ang posibilidad ng nuclear war. Ang mga tropang Amerikano at ang mga joint exercises tulad ng kasalukuyang isinasagawa na gustong ipatigil ni Trump ay nagpapaisip ng dalawang beses sa mga tulad ni Kim bago atakihin ang South Korea o ang mga puwersa at kaalyado ng Amerika sa buong reyon. Pangalawa, ang South Korea ay isang mahalagang demokratikong, pang-ekonomiya at teknolohikal na katuwang. Sentro ito ng mga supply chain ng Amerika para sa semiconductors, baterya, paggawa ng barko at advanced manufacturing. Direktang naapektuhan ng seguridad nito ang ekonomiya ng Amerika. Pangatlo, nakasalalay ang kredibilidad ng Amerika. Ang Japan, Taiwan, at lahat ng iba pang kaalyado ng US ay nagmamasid kung paano tinatrato ng Washington ang South Korea. Kung gagawing pambarter ng Amerika ang mga pangakong depensa, mapapansin ito ng China, Russia at ng rehimeng Islamiko. Ang mga pahayag na ito ay naglalagay sa panganib sa mga kaalyado ng Amerika at nakikinabang naman dito ang mga kaaway ng Amerika. Ang North Korea ay hindi basta-basta diktadurya na hindi sanayon ng Amerika. Isa ito sa pinakamalupit na totalitaryong estado sa makabagong kasaysayan. Ito ang ginagantimpalaan ng Washington habang pinarurusahan ang isang demokratikong kaalyado. Ang North Korea ay nagpapatakbo ng mga kampong piitan para sa mga bilanggong politikal kung saan ang rehimen ay gumagawa ng pagpatay, pagpapahirap, panggagahasa, pangaalipin, sinadyang pagpapagutom, sa pilitang pagpapalaglag at pagpatay sa mga sanggol. Ipinapatupad nila ang kolektibong parusang sumasaklaw sa maraming henerasyon. Ibig sabihin, maaring makulong o usigin ang mga tao dahil sa umano'y paglabag na pampulitika ng kanilang magulang o kamag-anak. Maaring manahin ng mga bata ang parusa ng Estado para sa mga krimeng hindi naman nila ginawa. Sinadya rin itong ihiwalay at gutumin ang sarili nitong mamamayan habang ginagastos sa mga yaman nito sa mga sandatang nuclear, ballistic missiles at maranyang pamumuhay para sa dinastiyang Kim. Hindi mabilang ng mga taga-hilagang Korea ang pinatay o ipinadala sa mga labor camp dahil sa panunood ng banyagang media o pagtatangkang tumakas. Pero kaibigan ni Donald Trump ang kanilang mapaniyel na pinuno, kaya ayos lang daw ang lahat. Paano makakaasa ang mga kaalyado ng Amerika sa Estados Unidos kung pinarurusahan ng Washington ang mga demokratikong kaalyado sa tuwing may hindi pagkakasunduan sa pulisya, habang nagbibigay naman ng konsesyon at papuri sa mga diktador dahil gusto ng presidente ang personal niyang relasyon sa kanila? May buong karapatan ng Timog Korea na magpasya kung sasali sila sa isang operasyon laban sa rehimeng Islamiko. Sa tingin ko, dapat silang sumali. May karapatan din ang Amerika na hindi sumang-ayon. Pero ang pagpapahina sa depensa ng tangway ng Korea ay hindi napaparusa sa mga politiko ng Seoul dahil sa kanilang posisyon. Dinagantimpalaan ito si Kim Jong-un at yun ay pangit. At dahil nabanggit na rin ang tungkol sa kapangitan, narito ang ating pangit na kwento ngayong linggo. Isang nakakatakot na talunan na napag-usapan na natin dati sa palabas na ito, si Dan Bilzerian, o gaya ng tawag ko sa kanya, si Degenerate Dan. Nagdesisyon si Degenerate Dan na tumakbo sa Republican primary ballot sa Florida laban kay Representative Randy Fine sa ika-6 na distrito ng Florida. At ang kanyang kampanya ay halos naging isang buong operasyon ng pagtanggi sa Holocaust na may kasamang linya sa balota. Sa paglapit ng primary, na-post ang kanyang campaign account ng isang AI-generated na video na tinawag si Fine, na isang Hudyo, na isang matabang Hudyo at nakakakilabot na munting alipores ni Satanas. Tinanong din ang mga manonood kung dapat bang balikan ang mga opinyon ng pintor na Austria na yon. Oo, si Hitler. Sa video, binigyan niya si Fine ng mga sulay ng demonyo at sinabi, Amerika lang ang kailangan natin, hindi kailanman ang Israel. Ipinakita rin ng isang pagsusuri na 33% ng lahat ng mga post ni Bilzerian tungkol kay Fine ay laban sa mga Hudyo. Ngayon, bago pa ang video na yon, may isang tao na nag-spray paint ng swastika sa isa sa mga campaign sign ni Fine at hindi niya ito kinondena. Naglabas siya ng sarili niyang peking AI na video na inaapusahan si Fine na siya mismo ang nag-set up ng hate crime laban sa sarili niya. Kahit nang tanungin ng TMZ si Bilzerian ng direkta kung si Hitler ay laban sa mga Hudyo, hindi niya sinagot ang tanong. At ngayon, dito na nagiging mas magulo ang lahat.
Nagpadalang abogado ni Fine ng cease and desist noong nakaraang linggo kay Lake County Commissioner Anthony Sabatini na siyang nagpapatakbo ng grupong iyon. Isang hindi rehistradong grupo na tinatawag na Florida First Action Network ang naglabas ng daan-daang libong dollar para sa mga TV ads, mailers at mga text message. Inaatake si Fine na hindi kailanman nagsumite ng disclosure report sa FEC. Ngayon, isinulat ng abogado ni Fine na may sapat silang dahilan para maniwala na ang perang ito ay galing sa labas ng Estados Unidos. At sinabi pa sa isang footnote na dahil ang grupong ito ay sa praktika isang multong organisasyon, hindi nila inaalis ang posibilidad na pinopondohan ito ng isang mapanlabang, banyagang gobyerno. At si Sabatini ay hindi lang basta tagalabas dito. Siya rin ay nasa payroll ng kampanya ni Bill Zarian. Binayaran ng humigit kumulang $10,000. At ang campaign headquarters ni Bill Zarian ay nakalista sa mismong law office ni Sabatini. Napaka-kombinyente naman. At saan naman nanggaling ang sariling pera ni Bill Zarian? Well, pinuutang niya ang kanyang kampanya ng $1,000,000 mula sa sariling niyang bulsa. Pero ang pinakamalaki niyang nakalistang asset ay 146 na milyong shares sa isang kumpanya na kasalukuyang nahaharap sa federal na sakdal na tinatayang nagkakahalaga ng $1 kada share na wala namang independent appraisal. Ang sarili niyang ama ay nahaharap sa federal fraud charges dahil umano sa pagpapasok ng pera sa mga negosyo ni Dan habang may utang na mahigit 180 milyon sa mga hatol laban sa kanya. Kaya sa padipan ng sarili niyang pera at ng misteryosong organisasyon na gumagawa ng attack ads para sa kanya, good luck na lang sa paghaharap ng malinaw na sagot kung sino talaga ang nagpopondo ng kampanyang ito. Sa totoo lang, ang katotohanan na din kahit papaano ay kompetitibo ang laban na ito ay dapat mabigay sa iyo ng ideya kung saan na nga ba napunta ang ilang bahagi ng GOP. Ang mga tagahanga ng Nazi tulad ng bulok na si Dan ay hindi dapat tinatanggap sa kahit anong partidong pampulitika. Sa kasamaang palad, yan ang kalagayan natin ngayong linggo. Sana sa susunod na linggo ay mas marami tayong positibong kwento na may ibabahagi. Pero sa ngayon, dito na nagtatapos ang ating palabas ngayong linggo. Kung gusto mong manatiling updated sa lahat ng nangyayari sa Republikang Islamic o sa Israel, siguraduhin sinusundan mo ako sa X at sa Instagram. Ako si Emily Shader at ito ang Access of Truth sa JNS. Kita-kits tayo sa susunod na linggo.